nagbabalik na. Nagbabalik tayo sa pag-voice over. Na-miss nyo ba? So ngayon, bali gagawa tayo ngayon ng isang piece sa tummy, sa tiyan. Dahil ang tattoo na ito ay isang pribileyo bilang artist na magawa ang isang ganitong pyesa. Kasi ang pyesa natin is problematic sa ating mga kliyente. Karamihan sa mga kababaihan nating kliyente. Yan. Siyang marka yan ng kanilang pagbubundis. Kamot kung tawagin sa Tagalog. Dali dito yung pyesa natin is stretch mark cover up. Karamihan naman sa mga karamihan sa mga babae na dumaan sa pagiging isang buntis ay nagkakaroon na ito. Pero hindi naman lahat. Yung mga ilang masaswerte talaga na hindi nagkakaroon ng ganitong marka. Pero eto nga, tatrabahuin natin. Trivia lang, isa ito sa pinakamahirap na trabahuin na pyesa, itong part na to. Kasi bukod sa malambot na ngayon siya natin, syempre, yung area na paglalagyan is bako-bako, gawangan ng stretch mark, diba? Bali, kung hindi enough yung experience mo sa ganito, kung first time mong gagawin to, asahan mo na yung struggle na mararanasan mo rito. Pero kung may experience ka na sa pag-apply ng mga ganitong area, sa paggawa ng mga area na ganito, sigurado madali na lang sa ito. Pero yun nga, masasabi ko talaga rito is mahirap. Ako nga na may experience na sa paggawa dito sa part na to, medyo nag-i-struggle pa rin talaga. Pero syempre, dahil sa tibay ng kliyente natin, nagagawa natin ng maayos yung trabaho natin. Kasi yung kliyente ko dyan, tinitibayan niya yan. Hindi man niya iniinda na masyado, pero for sure, masakit yung part na yan. Subok na subok ko yung area na yan. May isa na nga akong tinatuan ng ganyan. Talagang halos umiiyak-iyak pa. Kasi nga masakit talaga yung part na yan. Kasi sobrang lambot, walang muscle, hindi ka makakapag-control ng breathing mo ng maayos. Kasi isa rin siya sa sekreto dyan paano mo magagawa ng maayos yung mga linya kung siya hinga ng hinga, hikbi ng hikbi dahil sa sakit, diba? Pero syempre, kailangan mo rin alalayan yung kliyente mo. Hindi po parang bato yung kliyente mo, banat ka lang din ng banat. Pakiramdamanan mo kasi baka mamaya wala na palang malay ang tinatatuan mo, diba? Hindi natin masasabi, baka mamaya tinitiis lang niya talaga ng bonggang-bongga yan, pero baka mamaya sobrang sakit na talaga, diba? Always natin aalalayan yung kliyente natin, pinakiramdaman natin. Yan, share ko lang dito yung ginamit kong needle. Bali, ang ginamit ko rito needle is 5 klase. 2 liner, which is ang 5RL, yun yung pinamba-bloodline ko. Tapos, yung 9RL para dun sa pag nag-highlights ako ng white. Tapos, dun naman sa shader natin, meron tayong 3 klase na ginamit. Isang 15M1, isang 9M1, tsaka isang RS pala. Bali, 2 lang pala yung M1 natin. May isa lang akong RS na ginamit, which is yung 14RS. Tapos sa ink naman natin, hindi naman tayo sponsored artist, kaya wala tayo dyan. Ginamit ko lang dyan na timplada is dark red, maroon, bloody red, tsaka true red. Yun. Bali, yun yung mga ginagamit natin. Tapos sa brand naman niya, syempre, hindi nga tayo sponsored artist. Baka naman, diba? Halo-haling ginamit natin dyan. Pero more on 90% ng ginamit ko dyan is yung ink ni Sir Wong na The Masters Ink. Yun. Bali, yun yung mas sa akin. Mas available kasi sa akin siya. Kaya yun yung mas marami yung ginamit. Kasi ubos na ang Eternal ko, ubos na rin yung Fusion ko. And yung huli kong stock na nabili is yun nga. Yun na nga yung The Masters Ink. So, yun yung mga ginagamit natin dyan. Tapos, yung sa pagba-bloodline natin, ingatan lang din natin para makaless din si client sa ating nararamdaman, sa kanyang mga nararamdaman na pain. Kasi ang pinakamasakit na part dyan is yung pag-shading na natin, yung gumagawa na tayo ng patong-patong na kulay. Diba? Alam niyo naman yan, yung mga kulay na pagpapatong-patungin, hindi nagbibiro yung sakit na nandiyan dyan. Right. Bali, si client natin is nanggaling po yan siya ng Taipei. At maswerte tayo dahil isa tayo sa mga nagustuhan at napili niya na gumawa, trumabaho ng kanyang problema. No? Bali, isang pribilehiyo bilang isang artist na mapili ng isang kliyente na gagawa niya sa ganyang parte ng katawan. Kasi alam naman natin na medyo aabot tayo sa pinakaibawa niya. Pero syempre, iniiwasan natin na magka-problema. Diba?
So, dito sa ano na to, hindi natin bubuuin yung video natin. Diba? Bali, itong kadagdalan ko, hanggang dito lang to. Bali, sinare ko lang sa inyo yung mga materials na ginamit ko para at least kahit paano may idea tayo. Kasi alam ko hindi lahat magaling na sa on the spot niya magagawa yung ganitong pyesa makakaano na kagad. Siyempre mag-struggle pa rin talaga tayo. Maski ako nung umpisa kong gumawa ng ganito, nag-struggle ako. Pagkakatanda ako sa Puerto Galera pa ako huling gumawa ng ganito. And ang second is doon na sa lugar namin sa Las Piñas. Right. Siyempre, antabayanan din natin yung pagsusugat ng skin ng kliyente natin kasi mahirap na banat lang tayo ng banat, hindi na natin nakikita dahil sa kagustuhan natin pagpatong-patungin yung kulay, kagustuhan natin na mag-layer ng kulay Hindi natin napapansin durog na yung balat ng kliyente, pakiramdamanan din natin guys. Diba? Kasi mahirap naman pag nag-healing process yan, scabbing yan, sobrang kapal. Kaya ingatan din natin para mag-heal ng maganda yung pyesa natin. Alalain lang natin yung hagod, huwag nating madalhin. Mas maganda pa rin ang mas maganda pa rin ang quality kaysa sa quantity. Yan. So, yun nga pala sa lahat ng gusto magpa-tattoo. Yan, message lang kayo sa aking FB account, sa aking Facebook page. Pwede niyo akong kontakin sa aking page. Pwede niyo rin akong kontakin sa aking FB account. Ito yung aking FB page, JMT TV. Alright. Yan ang ginagamit kong page ngayon. Baka kasi mamaya biglang magtaka kayo dalawang page na ginagamit ko. Dahil yan, yung isang page ko is naka-Philippines. Tinatamad na akong baguhin siya. And itong page na pinakita ko sa inyo is yan yung nandito sa Taiwan. Kasi nagbabayad ako ng ads kay Facebook para i-push niya yung mga mga post ko. So, baka mamaya magulat kayo kung scam ba yung isa, kung peke ba yung isa. Yung isang page ko, JM Tattoo. Yun yung nasa Philippines. Kaya, legit naman yun. Yan, bali, pwede nyo ako message dyan sa aking FB account. Ito yung aking FB account na ginagamit. Alright. Tapos, sa lahat ng gusto magpatattoo, pwede nyo rin ako kontakin sa aking TikTok account. Yan, pasupport naman ako mga lodi. Pwede nyo ako message dyan and pasubscribe na rin ang aking YouTube channel, JM Tattoo TV. Yan. Okay, pagpalain kayo sa palagi pagsuporta sa aming mga tattoo artist dito sa Taiwan. Ingatan po kayo palagi. So ayan, halfway na kami ng aming pyesa. At si client ay parang bato pa rin dyan. Hindi gumagalaw, walang iniinda. Pero pinapakiramdaman ko siya. May mga ilang katanungan ako na binibitawan sa kanya para lang malaman ko na nagko-comply pa siya. Mamaya wala na pala siyang malay, bira pa ako ng bira. Okay. Ay makatulong sa inyo tong video na to para nang sa gayon in the near future sa ating mga bagong artist dito sa Taiwan may apply din yung na-share ko dito sa pyesa na to. At hanggang sa muli, i-enjoy nyo na lang tong video na to. Ako na yung magbabalik sa aking pagtatrabaho. Ingatan yung mga sarili at huwag kayong magkakasakit. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Simula ako magtattoo noong 2015. May talent pala ako noon, hindi ko lang pinapansin. Kasi bata pa sa art, walang masyadong nalalaman. Ng aking nalaman, pwede palang pagkakitaan. Nag-aral mag-isa, YouTube naging sandalan. Mula sa umpisa, dala ko ang aking pangalan. Tinesting at nag-practice sa sarili kong balat. Ang paggaling alam kong hindi yan agad-agad. Ng aking matutunan sa event, agad sumalang. May bago merong veterano, akong nakalaban. Naging sandat ako, mga kubento ng hurado. Di nagpakita ng kabal, lagay ko may dihado. Lahat ng salita, pangit o negatibo, ay di ko ininda, tuloy at naging positibo. Malayo man lalakbayin, tungo doon sa dulo, ay kakayanin ko, hindi ako susuko. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Isa ka sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Kasi bago ka lang dito sa larangan, hayaan mo sila na may masabi kung ano. Gawin ng may pagmamahal lahat ng gusto mo. Sige
Sikapin mo, isipin mong di ka pahuli. Dinadaan yan sa tiyaga, huwag kang magmamadali. Natural lang na sa una ikay magkamali. Tagumpay ay makukuha mo rin bandang huli. Asain mo lang ang talentong sa'yo'y ibinigay. Ang tagumpay na hangad na sa iyong mga kamay. Huwag umasa sa tadhana.